Do guys, at ngayon ay tayo ulit, update. Ayan, Tuesday ngayon. And yung first video natin about, of course, top trending stocks. And don't forget to subscribe sa ating channel, Stock Pre. Then paka-press na rin po yung notification bell para palagi po kayong ma-update. Ayan. And yung second video, of course, katuloy lang din, Ayan, pinagsusunod ko na yung pagre-record, pati yung pag-upload para mabilis. Ayan. Let's start with top trending stocks. ASEN. So, right now, guys, check muna natin sa weekly to. Ayan, kasi nag-break out sa may okay, sa may area na to kasi sideways siya. Okay. And kung titignan natin, parang siya double bottom dito, W pattern, guys. And yung neckline, of course, andito. And sa may 5, malapit dito, guys. Somewhere here. And sa may green box naman. So, ngayon, of course, ang pinaka-target is at least dito, guys, sa 5.5. And kasi ito na yung next major resistance for ASEN. And kung magkakaroon man ng pullback, so possible dito mag-hold. Ayan sa may 5, 5.05 somewhere here. At kitang-kita naman halos wala ng okay, wala ng problem for this one. Ayan. So yun, for this one, ayun talaga nakikita natin for ASEN. So sa daily, tingnan natin. Overbought, right? Overbought dito. Ayan, pero tingnan pa rin natin kung mag-extend pa hanggang dito sa may resistance bago mag-pullback, Ayan, sa may 5. Pero still the same yung setup natin for this one. So, syempre, pag fresh breakout, may throwback yan for sure. Ayan. And yung next, MRC. Check natin MRC. MRC. 1-day chart. 30. Ayan. So, sa weekly, may week na dito, guys, pero still nasa ilalim pa din yung mga indicators natin, Ayan, okay, parehas yung ating RSI and stochastic. And yung target, major resistance for this somewhere here sa may 0.77, Ayan, sa may green box na to. So, as of now, we are hoping for a retest, guys. So of course retest pa lang muna, pero still kung titingnan natin overall yung kanyang pattern, makakonsider natin tong bearish. Because hindi nga nag-stay dun So for now, we're hoping for a retest or maybe much better kung mag-breakout, Ayun, So somewhere here yung ating major resistance, So may mga retest dyan. Of course, to be specific, mga bounces, Okay, before. Then sa daily, check natin dito. Nag-rally ulit. Goods. Ayan, pero right now, overbought na siya. So tingnan natin kung masustain pa yan, Ayan. Nag-rally, guys, Yung natin dito, yung support natin, of course, yung immediate support na pwede natin makonsider. I think dito pwede, guys. Somewhere here. Okay, sa area na to, 0.55. And kung magra-round up tayo. 0.55, guys, for MRC. Ayan, tapos yung next, JGS. Okay, for this one, bearish. Mahina yung bounce,
Ayan. So, nag-bounce and right now, red na yung candlestick dito sa weekly chart. So, sa malamang, since yung support natin nandito guys, pwedeng bumalik dito to. 25.7, 25.5. Basta malapit dito guys sa may green box, no? So, ito po yung pinaka ma-consider nating minimum. And kasi pwede pa rin itong mag-print ng lower low, no? And kung mag-print nga siya, so pwede sa 23 yung next target na to, no? And kasi kung titingnan natin for this one, ayan, no? Bearish yung kanyang pattern, guys. O yan, paulit-ulit natin itong sinasabi, no? Ayan. So, overall, yung po tinitingnan natin dito. Ayan, sa big picture. Ayan, so, let's see, guys. So, medyo, ano to, no? Medyo, still, ano pa rin siya. Hindi pa stable yung price for JGS. PHR, so, trending ulit to. Kaya ano ba nangyari? Ayan. Of course, nag-retest lang din to. Ayan. So, right now kasi medyo, ano siya, na sideways, guys. Ayan, o. Okay. Then, biglang bumagsak ulit. And sa part na to, tignan natin kung makakapanik siya ulit sa 0.71. Kasi ito yung resistance, eh. Diba? Ayan. So, resistance yan. Tingnan natin kung makakapanik. And kung makapanik, of course, ang possible target, 1.1. Ayan. So, dito yun, guys. Ayan. Ayan. Kung titignan natin, may series of pretest dito kasi. Diba? So, makakapanik, pwedeng ganito mangyari. Okay, tas throwback din push. No? So, kung hindi naman, possible, parang ganito yung mangyari before, no? So, nalaglag, retest, okay, tapos bumalik dun sa may support. Then, push ulit, no? So, pagka ganun yung nangyari dito, ganun lang din halos. Ayan. Tapos, balik sa may support. Ayan. So, kitang-kita na yung mismong trend dito, no, for PHR. And next, P Gold. For P Gold. O ayan, so typical retest lang din to for P Gold. So sinabi natin before, kung walang breakout, of course magiging bearish pa rin, of course, since yung trend natin is pababa. Lower highs, right, and lower lows. Ayan. And yung ano natin dito, recent bottom. Ayan, kasi nagrally na, di ba? So, ang recent bottom somewhere here, malapit sa 23. So, may green box na to, guys. Ayan. Pero based dito sa may ano natin, sa may TL or yung tinatawag nating trend line. So, pwede itong malaglag as low as 20.5. Ayan, no? 1, 2, 3, 4, 5. So, may mga retest dito, guys. Kaya pwedeng malaglag. So, unless na lang kung tayo ay makarecover at mag-breakout nga sa may resistance na to. Ayan. Then, yung next. So, last na to. Ayan, para sa first video natin. Excuse me. For AEV, retest lang ulit ay sa may support. So, maraming retest to, guys. Ayan. 1, 2. So, ito pa. Ayan. O, diba? Tapos, ayan pa. Tapos, ito pa. So, it means this area of support is strong to, guys. Of course, major support for AEV, no? Kaya, I think,
we can expect a bounce here. Yes, pwede, no? And kung mangyayari man yun, so nasa 12%, of course medyo mahina, no? At kung titignan natin, lower high to eh, so it means bearish. Lower high tapos lower lows, no? Ayan. And of course yung ano natin dito, overall verdict, so this is very critical for this one, yung kanyang chart, ano. So supposed to be dapat mag-hold, and if not, nako, so medyo ano to, malalim-lalim guys, na talagang deep, no? Ang possible na mangyari kung hindi po siya mag-hold sa may support. And I think tapos na po tayo guys, at maraming salamat po sa panonood. See you po sa next video. Bye bye and God bless.